Sarap! Basta itlog, i-Magic Log! Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at Maggi Magic Sarap. 8 out of 10 women will get HPV, the virus that causes cervical cancer. Sa simula, wala itong signs or symptoms. But cervical cancer is preventable for the long term through screening and vaccination. No more excuses. Talk to your doctor today. Nagbabalik ko unang balita mga igan dahil sa nangyaring landslide, gwardyado ngayon ng militar ang paligid ng sitio Balimpuyo sa Olongapo City. Dahil daw nilang matiyak na wala munang residenteng makakapasok sa lugar dahil posibleng pang maulit ang pagguho ng lupa. Mula sa Olongapo City, may live report ng Velasquez. James! Yes, Igan, matapos nga magkaroon ng pagbagsak ng mga naglalaki ang bato sanhin ng pagguho ng lupa dito na kumitil sa buhay na dalawang residente dito sa Barangay Santa Rita sa Olongapo, pinagbabawalan muna ng lokal na pamahalaan ng kahit sino na umakyat sa lugar para daw makaiwas na sa anumang aksidente. Sa entrada pa lang ng Mount Balimpuyo, nakaistasyon na ang ilang puwersa ng militar para masiguro na wala muna makakapasok sa sitio Balimpuyo. Hindi pa raw nila kasi masabi kung ligtas ng balikan ng lugar matapos ang pagguho ng lupa kahapon. Gusto lang daw makasiguro ng lokal na pamahalaan na wala na madadagdag sa listahan ng mga nasaktan. May 16 na pamilya ang inilikas sa sitio Balimpuyo. Nakabantay na rin ang Philippine Army at Santa Rita Rescue. Kahapon, 2 residente namatay matapos mabagsakan ng mga naglalakihang bato. Kaya naman ngayon napabagso-bugso pa rin ang pag-ulan na maaari makadagdag sa pagguho ng lupa. Mahigpit muna ipinagbabawal ang pagpunta sa sitio Balimpuyo at sa mga lugar na malapit dito. Pong nangangambang panganib na maring may bumagsak pa ang bato. Dahil na po maulan-ulan? Opo, dahil po nag-uulag, pabugso-bugso po, eh, medyo malakas yung ano natin na maring gumuho pa uli yung may nakahang po kasing bato pa ron na maring bumigay. At Igan, yung huling sa babalanga ng Santa Rita Rescue sa akin, yung mga bato na natitira sa taas, malaki pa raw sa sasakyan. At dahil nga din sa pag-ulan, natatakot sila na baka gumuho yung lupa at ito na bumagsak sa mga bahay. Kaya naman pinagbabawalan mo lang umakyat yung mga tao. Samantala, sa Funeraria La Roma, nakalagak ngayon yung mga labi ni na Ederly at Manilyn Macapal, ang 2 residente na namatay kahapon. At yan ang unang balita mula di sa Olongapo. Balik muna sa inyo, Igan. Maraming salamat, James Velasquez, sa Gulat Live mula sa Olongapo City. Isang nakaw na sasakyan na natagpuang abandonado sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Arestado naman ang ilang miyembro ng isang pamilya na nasa likod umano ng serye ng karnaping sa Quezon City. Darito ang report ni Julius Segovia. Agad tumulak ang QCPD Anti-Carnapping Unit sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kasunod ng impormasyong isang kotse ang inabandona roon. Pagdating sa lugar, isang silver Hyundai Accent na may plakang PRI 751 ang nakaparada. Alas 4 pa raw na madaling araw nitong linggo nang iwan ng isang di pa nakikilalang lalaki ang kotseng ito sa may protasan sa kahabaan ng Commonwealth. Ayon sa saksi, agad sumakay ang lalaki sa isa sa 2 taksing nakaparada. May kotse ring nag-aabang at naghihintay sa driver ng Hyundai Accent. Kaya di raw bababa sa 4 na lalaki ang magkakasama. Iniisip namin baka mamaya may bomba ron sa likod dyan. Wala nang alpa doon. Sa pagberipika sa LTO, nakapangalan sa isang Joselito Nagit ang sasakyan. Kinarnap daw ito at pinagnakawan din ang bahay ng may-ari nung linggo. Nawawala ang boy ng pamilya, kaya inaalam kung may kaugnayan siya sa insidente. Ito ay nasa loob ng bahay ng garahe. Ninakawan yung bahay at ang ginamit na sasakyan itong kinuha pa itong sasakyan. Samantala, arestado na ang ilang miyembro ng isang pamilya noong manoy nasa likod ng serye ng carnapping sa Quezon City. Kabilang ang super grandiyang tinangay sa Katipunan nitong nakaraang linggo. Na-corner si Jasmine Reyes matapos sumaklolo sa 16 anyos na anak. Natatangay sana sa isang Black Fortuner sa may barangay Pinyahan. Tumangging magbigay ng pahayag si Reyes. Tinutugis pa rin ang padre de pamilya na si Mac Lester at kasamahan daw nitong si Christopher Ducot at 3 iba pa. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. International Day of the Disappeared, ginunita ng ilang kaanak ng mga biktima ng pagdukot.
Ang ilang Facebook users naman nakiisa sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanilang profile pictures. Narito ang report ni Rafi Tima. Sa social networking site na Facebook, karaniwan ang pagpapalit ng profile picture at pag-share o pag-tag ng mga larawan. Pero kakaiba ang ginawa ng ilang Facebook users. Ang kanilang larawan kapansin-pansing nawawala sa kanilang mga profile. Pero hindi lang ito ordinaryong gimmick, kundi kampanya kaugnay ng paggunita ng International Day of the Disappeared. Ang sinumang nakikiisa sa International Day of the Disappeared, hinihikayat na tanggalin ang kanilang profile pictures. Isang dula naman ang isinagawa ng grupong desaparecidos na kinabibilangan ng mga kaanak na mga nawawala. Pinamagat ang Mother B. Ang dulay hango sa totoong karanasan ni Ginang Editha Burgos at sa pagkawala ng kanyang anak na si Jonas. April 2007 nang mawala si Jonas Burgos. Paniwala ng pamilya Burgos, mga miyembro umano ng militar ang nasa likod ng kanyang pagkawala. Pero ngayon kay Pinoy, 5 na ang recorded na abducted and first disappearance. Yung kinuha last year na farmer sa Batangas, nahanap this year. Pero patay na siya and shallow grave at na-identified siya na siya yun. Nagtungo rin ng grupo sa may Commonwealth para iprotesta ang pagkawala ni Jonas. Si Ginang Editha, hindi pa rin daw nawawala ng pag-asang buhay pa ang anak. At mas lalong naging buo, humigpit ang aming pagiging isa nung nawala ka. Alam namin, nararamdaman mo na mahal ka namin. And we send you love thoughts. I hope you get these love thoughts. Maswerte pa nga raw ang kaso ni Jonas dahil kahit papaano ay umuusad ito. Pero ang kaso ng pagkawala ng ama ni Aya Santos, tila wala na raw pinatunguhan. Nawala si Leo Velasco noong February 2007. Isa siyang consultant ng National Democratic Front. So 4 na taon na, wala pa rin kaming nakikita na pag-asa na makikita namin siya or mabibigyan ng katarungan yung nangyari sa kanya. Yung nag-file kami ng kaso sa Court of Appeals, yung writ of amparo at writ of habeas corpus, dinismiss yun ng Court of Appeals. Tapos nung tinaas na namin sa Supreme Court, wala pa rin decision yung Supreme Court. Panawagan ng grupong Find the Families of Victims of Involuntary Disappearance kay Pangulong Noynoy Aquino, sana raw maisabatas ng House Bill 98 o ang Anti-Enforced Disappearance Law. Sagot naman ng Palasyo. Francis, we've not discussed that with the President, but what I do remember him saying whenever there's an issue, when there is a certain group that asks him to certify a particular bill, the President always goes back to the yung certification powers of the President that decided in the Constitution. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Nagprotesta ang mahigit 2,000 opisyal ng local government unit at ilang organisasyon ng Camarines Sur. Ito ay bilang pagtutol sa House Bill 4820 o ang panukalang paghahati ng Camarines Sur at pagbuo ng Nueva Camarines. Iginiit ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte na malaki ang magiging epekto sa kabuhayan ng Camarines Sur kung maisa sa batas ang panukala. Pabor naman sa panukala ang ama ng gobernador na si Congressman Luis Villafuerte. Ayon po sa nakakatandang Villafuerte, sang-ayon daw ang karamihan sa mga kongresista sa panukala. Inakusahan naman ng nakababatang Villafuerte ang may akta ng panukala na si Deputy House Speaker Arnulfo Fuentebella ng paglulustay umano ng pondo ng gobyerno. Mariin namang itinanggi ni Fuentebella ang paratang ni Villafuerte. Pero puro kasinungalingan lang daw ang sinabi ni Gobernador. Bakit hindi lang natin pag-usapan yung merit ng aming proposal? Why do we have to resort to smear campaign, character assassination, na hindi naman nararapat sa isang nagawin ng isang matilong leader? May dokumento po kami bilang patunay na ginagamit po nila ang pondo ng gobyerno para sa sarili nilang interes. Philippine Street Soccer Team balik Pilipinas na matapos umabak sa Homeless World Cup sa Paris, France. At silipin ang star-studded premiere ng Zombading Swan, patayin sa Shokot si Remington. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.
ganon. Nag-e-exercise. Kung ipagluto ko kaya siya ng recipe na magugustuhan niya para pakpak! Surprise! Ay, gulay! Naku, for that, ipagluluto ko siya ng bonggang tofu at veggie gisado na